Buenos dias, damas y caballeros. Ayan na, umuusad na yung yung bills sa House of Representatives at saka sa Senado or both houses of Congress relating to political dynasties. Yan, okay yan. Ah, at as we blogged earlier, yung Senado, they already held hearings on that. At diba, na-invite pa sila Mayor Vico Soto, pati sila Winnie Monsod, sila former Justice Carpio, ha? And dito naman sa House, yun, in the midst of hearings na rin sila. And then, ang target nila ay for the president to pass this into law, to sign this into law, by during the or before the State of the Nation address July of 2026, several months from now, ha? So, masaya ito, kasi kahit papaano tagal-tagal na rin ito, almost 30 years na since the 1987 Constitution, wala pa kasing implementing law. So, meron lang provision sa Constitution. So, ngayon, they are rushing to put up the last requirement para maging kuwan na to, implementing rules nito para maisakatuparan na talaga yung ban. Sana nga implementing rules sa banning political dynasties. At on the political side, mukhang ang target dito ay mga Duterte, ha? Malulumpo ang mga Duterte dito. Sa Marcos side, wala gaano mawala kasi anyway, unlikely naman tatagbo pa ng anong posisyon si President Bongbong Marcos after 2028. So siguro si Sandro na lang. At saka nandyan pa rin si Romualdez, pero malayo ng relasyon nila kasi ngayon ang hinahabol ata first, second, third degree or fourth degree of consanguinity. Pero sinabi nga ni former Justice Carpio, mas practicable yung first and second. Yung fourth, mahirap na i-monitor. Kumbaga, madali malusutan. So, hindi na kaya ng COMELEC habulin pa mga yun. So, yung mga anak, tatay, kapatid, lolo, lola, yun, uncle, pwede pa yun. So, lalo na yung mga kapatid. So, dito, kasi ang lakas ng mga Duterte ay meron sila, tulad nakikita nyo ngayon, si Duterte naging president. Pagkatapos, anak mayor, si Sara. Ngayon naman, hindi na presidente si Digong, si Sara naman ang vice president. And then, congressman si Pulong, mayor si Baste, anak ni Pulong na congressman rin ng Davao at meron pa isang Duterte na nephew ata ni Digong. So, kwan na sila, barangay na sila dyan sa various positions sa gobyerno na first degree relations. Kaya kung maipasa itong batas, then isa-sacrifice nila Sara. Yung Davao, hindi natatagbo si Pulong, hindi natatagbo si Baste, So they will lose control of Davao at syempre bawas boto na rin yan kahit maglagay sila ng dummy candidate nila, pero I don't think that dummy candidate will be as strong as yung mga Nograles dyan kung babalik sa politika mga Nograles, but they remain a strong force. So talaga nakikita natin na pwede pa talaga ito kung maging batas ito by the period of the State of the Nation address this July, around the time na sabay sa
birthday ni Vlogcaster. Kaya hindi na ako nakaka-celebrate ng birthday dyan. Walang pupunta. Kasi yung kung gagawa ko yung birthday ko sa bundok, ah naharangan rin yung daan namin kasi yung daan namin papunta sa dumadaan talaga kami from Quezon City to dito sa Congressional Road papuntang San Mateo Rizal. And then kung magse-celebrate naman ako sa Quezon City house ko, ha? Sa old house ko, hindi rin makakapunta yung tao kasi hinaharangan rin yung Commonwealth Avenue dyan sa Quezon City naman. So, both houses ko dyan, rest house ko sa bundok, city house ko sa Quezon City, lahat naharangan during SONA. Kaya, dito na lang ako mag-celebrate sa Zamboanga siguro. So, yan. Sana nga, ha? This is a long time coming. This is about time na dapat maipasa na talaga yan. So, mukhang naman, ha? Kasi President Marcos declared this a priority last year. Yun lang, medyo bitin lang. Kasi he declared this a priority. At the same time, he declared priority yung passage of the law creating an independent commission for flood control anomalies, pero wala na tayong narinig doon. At least may narinig tayo dito sa anti-dynasty law, pero or proposed law, anti-dynasty bill sa Senado at saka sa House. Pero wala tayong narinig doon sa proposed law nila Leila de Lima, nila Tito Soto, creating a stronger and a more independent na commission to go after sa mga thousands of officials involved dito sa flood control anomaly. Pero sige, di bali na. Tingnan natin, baka may chance pa yan. Dito muna tayo sa anti-dynasty bill at kunin natin update dito kay Congressman Zian Alonto ng Maguindanao. Siya rin ata ang head ng Committee on Constitutional Amendments sa House. So, medyo stricto lang sa copyright itong DZMM, kaya let's listen in ang update dito na lang sa audio, ha? Sa audio. Magandang umaga sa inyo, Congressman. Magandang umaga sa yung mga tagapakinig ng iyong programa. Opo, makikibalita lang po kami kasi kayo ang naatasang sa komite na himayin itong iba't ibang panukalang batas kaugnay po sa political dynasty. Nasang banda na po ba tayo? Yaman din lang na sinabi din ng Malacanang na prioridad po ito. Nasang banda na po yung usad ng ating diskusyon? Umuunsa dito, no? In fact, ngayong araw, nakaschedule tayo sa ating public consultation sa Cavite. So, nasa committee pa rin, nagkaroon lang po tayo ng dalawang pagpupulong. Nung isang araw, ay masaya po tayo dahil yung nag-grant yung invitation. We were gratefully attended by 4 retired justices. So, alam niyo po, pag ganito sa usaping political dynasty, kailangan po magkaroon tayo ng working definition, yung legal definition, ika nga kung paano po natin i-determine saan degree of civil relationship natin po pwedeng payagan o hindi payagan yung mga tumatakbo. So, sa ngayon, Alvin, nasa committee level pa, pinag-uusapan pa at kumukuha tayo ng mga inputs tsaka mga insights. Ina-assess po natin kung ano yung pulso ng bayan. But definitely, masasabi pa lang, Alvin, tama yung sinabi mo, no? Number 1 na ito sa LEDAC priorities ang ating Pangulo. So definitely, this will be passed by the House of Representatives. Mga kailan po? Ang tinitingnan natin, Alvin, kasi siyempre kasama yan sa LEDAC priority. Ang pagkakalam ko din, ang Senado ay umuunsad na rin yung kanilang version. So tinitingnan po natin if we can pass it before the recess,
the better. Pero ang tinatarget po ata ng ating leadership ngayon, dahil ang isa sa mga principal authors nito ay ang no less than the speaker, Speaker Faustino Borgiti III, at saka ating majority leader, the presidential son, at the same time, Representative Sandro Marcos. So we're looking at probably in the SONA ay kung kakayanin po natin, no? Pero magbe-break pala kayo kung May break Ano pala, po? magbe-break pala kayo, di ba? Kailan Yeah. ba may Holy Week break kayo, di ba? Yes, Alvin, magbe-break tayo. Kaya nga sabi ko kanina, matapos itong committee, mag-due for committee report. Para doon na po sa plenaryo natin mapag-usapan ito. Kasi sa ngayon, ang stage po natin ay sa committee. Ibig sabihin, we are still gathering inputs from our stakeholders. Opo. Nag-hold po tayo ng public hearing. In fact, today, magpa-public consultation tayo. Next week, we will be in Cebu, in Cagayan de Oro. So immediately after that, we will transmit the committee report to the committee on rules for its inclusion in the order of business para mapag-usapan na po on second reading. Opo. So we are targeting, I'm just laying down the process by which the regular legislation goes through, no? So hopefully before recess ay mapag-usapan na po sa plenary. And hopefully, kasi hindi natin masasabi kung paano yung boto ng ating mga kasamahan. But what we can assure you, Alvin, is that it will be due for committee report before the break. So anong tinitingnan na degree? Ano? Kasi doon ata nagkakatalo. Ano ba? Fourth, third ba? Ipaliwanag mo nga kung Zia. Pag third, ano ibig sabihin nun? Pag third degree, mag-ina, ganun lang. Yung sa first degree mag-asawa, ina-ama, no? Yung sa second degree, kasama na po yun yung kapatid. Okay. No? Asawa, anak, lolo, lola, kapatid. Yung sa third degree, pamangkin. Kasama na yung Pinsan. pamangkin doon. Yung fourth degree, pinsan. First degree cousin. Okay. So, yun po yung yung ibang legal na yung mga illegal luminaries na na-invite pa natin. Tulad halimbawa ni retired senior Associate Justice Carpio, ang sabi po niya, fourth degree. Kay retired Justice retired Justice Ascuna, ang sinabi naman niya ay problema pag fourth degree, yung practicality of implementing it. Kasi tama. may mga cases kasi talaga na magpinsan, hindi magkakilala. Yung isa nasa Bukidnon, yung isa nasa Luzon. Kumbaga hindi mo yung enforceability nun. So magkakaroon tayo ng problema as to the verification. Lalong-lalo na, we are talking of consanguinity and affinity. Ibig sabihin, hindi lang yung immediate blood family mo, but even your in-laws. Na nandoon. So, medyo sabi ni retired Associate Justice Ascuna, mas practicable in terms of its implementability yung second degree. Kasi, of course, if you want to disqualify a candidate, it will have to pass through also verification. Kasi paano yung second degree ko? Paano ulit yung second degree? Anong Pasok relasyon? mga Duterte Yung dyan. second degree, magkapatid. Magkapatid. Asawa, anak, ama, nanay, kapatid. Ayun. So, Pasok. tingnan kasi natin, Alvin, kasi may yung definition kasi ng dynasty. Una, yung sinasabi natin concentration of power, no? Yung dominated ng isang pamilya, isang locality. Pangalawa, yung pamilya ba ay may capacity to perpetuate itself over time. Kasi in many cases, nakikita natin, may mga pamilya na outvoted sila, no? Ang taong bayan din ang nag-outvote sa kanila. So isang titingnan natin yun, may capacity ba? Okay, medyo technical na yan. Okay, what is clear na ang tinatarget talaga nila, first and second degree. So pasok talaga yan mga Duterte. So ano kaya mangyari? Hindi naman pwede si Pulong ang tatagbo. Sabi ni Pulong, ako ang eldest. Eldest ata si Pulong o si si Sara ata. Pero sabi ni Pulong, hindi, ako ang eredero ng tatay ko, ganoon. Ako dapat tatagbo. Si Sara, wag ka na muna tatagbo. Sabi ni Sara, hindi, tatagbo ako, ikaw hindi tatagbo. So, kung pareho sila tatagbo, pwede sila pareho tanggalin, ha? I-disqualify. So, magkakagulo ito, ha? Kailangan meron mag-step aside. So, kung tatagbo si Sara, hindi tatagbo si Pulong, hindi tatagbo si Baste, hindi rin tatagbo yung anak ni Pulong, ha? Kasi auntie niya si Sara. So, kahit papaano, silang unang matatamaan dito. Anyway, sa mga Marcoses naman,
sa mga Marcoses naman, si Sandro lang ata ang very immediate na first degree sa tatay niya, pero hindi naman tatakbo si President Bongbong Marcos at mukha naman na walang interes sa politika si First Lady Lisa Araneta Marcos o yung mga kapatid ni Sandro Marcos. Yun, si Kwan naman kung hanggang second degree lang hindi na applicable kay Romualdez in relation to Sandro, ganon. So kaya clearly kaya nirarush nila ito para in year 2027 applicable na ito, kahit bigyan pa ng time para magawa yung implementing rules and regulations IRR, pero clearly by the time na magpa-file ng certificate of candidacy COC ba October of 2027 kuwan na ito, in full effect na talaga ito. So nakapagtataka bakit nirarush nila. Yun nga, nirarush nila dahil ang target talaga nila makaapekto ito politically, makakapekto ito sa mga Duterte. Baka magkaaway-away pa yung magkapatid dyan. Pareho mga strong personality sa mga yan. Kung sino ang magigip in. Kung sino magsasacrifice. Kahit papaano, kung si Sara lang tatakbo, mawawala sa kanilang Davao. Mawawala silang control ng Davao. Malaking boto rin yan. Malaking voting region rin yung Davao. Yun. Wala na silang control dyan, siyempre, kontrolado yan ng mga kalaban. Ganon. So, yan So, siyempre, meron tayong, kahit pa paano, agam-agam tayo, may duda tayo, whether suportahan ito ng mga kongresista, pero kung magaling gumalaw si President Bongbong Marcos to put them into line, pwede takutin sila sa mga kaso nila or hindi i-release yung mga pork barrel at saka yung mga allocables nila unless suportahan nila ito, so baka maipasa pa. Although syempre, we know naman na the fact na from 1986 hindi pa rin naipasa yung implementing law dahil hinaharangan nga ng mga congressman at senador. Pero sana dahil may collective enemy sila na si Sara Duterte, baka maipapasa na ngayon. So we'll see may 5 months ang gobyerno to push this. And we will be monitoring and we will be giving you updates on this. So may lakad pa si Bat. Thank you for joining me in this pre-recorded vlog. I'll be seeing you in my next vlog and buenos dias a todos.